Sa pagsisimula ng bagong taon, nagpapasalamat tayo sa poon sa nakalipas na 2024. Patuloy ang pag-ikot ng mundo at paglipas ng panahon. Sinasalubong natin ang 2025 ng buong galak at pag-asa sapagkat handog, regalo ng Diyos sa atin ang panibagong simula. Saad ng simbahan, as we begin a new year, we are especially aware about our existence as creatures who live in time. Another year has passed, and this makes us realize that we indeed have a limited time on this earth, and that the end of our lives is 1 year closer today. Sariwang pagkakataon ang ibinibigay sa atin upang baguhin ang ating sarili nang mas mapalapit sa Panginoon. Ang bagong taon ay nagbibigay sa atin ng panibagong oportunidad upang maituwid at mapaigi ang ating buhay ng may sinserong pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Tapos na ang 2024. Baliwala na ang panghinayang sa mga bagay na hindi natin naisagawa o natapos. At walang nakasisiguro kung ano ang haharapin natin ngayong taon. Gayunpaman, tiwala tayo. Nakasama pa rin natin ang Diyos sa ating paglalakbay sa buhay at binibigyan niya tayo ng isa pang pagkakataon. Giit ng simbahan, this can be a depressing moment if we are living in a worldly, self-centered life. But if our hearts are fixed on God and striving to live in His will, the passing of time takes on a different meaning. For time does not pass away. It leads us to God. Giit ng simbahan. We celebrate today Mary's motherhood. It is a celebration of God's plan being worked out in time. It is also an invitation for us to cooperate with God's will and give our consent to God as Mary did. For He is the same God today as before. He continues to work His plan in our day-to-day lives. May plano ang Diyos para sa atin. Nawa, harapin natin ang 2025 nang may panibagong tiwala sa Panginoon. Katulad ni Maria, muli nating ibigay ang ating oo ng buong pananalig at pananampalataya sa Diyos na patuloy na kumikilos sa pang-araw-araw nating buhay. Isang pinagpalang bagong taon sa inyong lahat. God bless you.